Nagko-concentrate kami ngayon doon sa pag-aayos ng ating mga right-of-way. So itong right-of-way issue na ito, kailangan mo kasing tapusin lahat ito. Dapat maklear mo lahat yung dadaanan ng project para later on, kapag ka-implement mo yung project, wala nang sagabal. Bagaman inaasahang masisimulan ang konstruksyon ng LRT2 West Extension Project ngayong taon, ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, wala pa ring tiyak na petsa sa ngayon para simulan ang proyekto. Bunso dito ng issue sa pondo at right-of-way acquisition. Mula sa dating 10 billion pesos na pondo, kakailanganin na ang 17 billion pesos para itayo ang proyekto dahil sa pagtaas ng presyo ng mga materyales na kailangan sa pagtatayo ng mga istasyon ng tren. Sa right-of-way naman, nananatiling hamon ang paglilipat ng mga informal settlers sa tatamaan ng proyekto sa Maynila. Lumalabas na yung relocation natin in city ang gusto ng ating mga kababayan na apektado. Meaning, yung relocation dapat gusto nila within City of Manila din. In the past kasi off-site yung nangyayari. Paliwanag ni LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, kapag sa Maynila din sila i-relocate, mas malaki ang gastusin. Hindi anya katulad ng mga na-relocate na informal settlers sa LRT1 Cavite Extension na inilipat sa Cavite. Sa ngayon, naibigay na nila ang draft ng Memorandum of Agreement sa Meralco kaugnay ng mga tatamaang poste. Gayon din sa Maynilad para sa mga tatamaang tubo ng tubig. Kapag pumayag na ang dalawang utility companies, pipirma sila ng kasunduan na bahagi ng right-of-way acquisition ng proyekto. Ang West Extension Project ng LRT2 ay magdadagdag ng 3 istasyon ng tren mula sa huling istasyon nito ngayon sa Recto. Kabilang dito ang Divisoria, Tutuban at Pier sa Maynila. Kapag natapos ang proyekto, maaari nang dumiretso ang biyahe ng mga commuter sa Pier sa Maynila mula sa Antipolo City. Very, very convenient doon sa mga kababayan natin na bumabiyahe doon using yung ating mga inter-island ferry. Kasi from there, pwede na silang sumakay ng Line 2 all the way na hanggang sa Antipolo yan. Napakalaking tulong ito doon sa concern natin ng interconnectivity ng ating mga transport facilities. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.